This is my very first time nga mag-deliver og 11 trays nga food package. Yes guys, tama nga yung nadungog nga this is our very first time nga mag-deliver og food package. And specifically, 11 food trays. So sa kanina video guys, akong i-share sa inyo ang mga nahitabo ganina og mga lessons og mga dapat bantayanan, especially sa mga kapwa na kong mga delivery riders nga gusto mag-deliver o naga-deliver na og mga food packages. Kung karon lang ta nakita ko si Kyle and let's go. Around 12 PM na nagpa-deliver sa tua og food package nga bound to San Isidro, Tagum City. Tungod kay 11 food trays to siya, ang 5 ato is sudan, ang unom ato is desserts. Ang unang problema nga natong na-encounter is ang akong pinaka-usual na thermal bag is gamay. Kay mo to'y komportable na ako nga dalon kay mga gagmay lang man nga mga item akong gina-deliver lately. Pero tungod kay food package naman siya, kailangan na siya og dako-dako nga space, og dako-dako siya nga thermal bag. May gani kay nakoy napalit atong January nga 42 liters nga thermal bag. Atong gipuli and this is the very first time nga nasudlan siya og daghan. And this is my first time as well nga ibiyahe siya nga food package na akong dala. Habang ginaplastar namo ang mga food package is gi-make sure sa nako nga secure. Pag gamay lang nga batse or gamay nga mga liko-liko, dapat dili siya dayong mausik. Tan-aw gi-double check ang mga food trays to make sure as well nga dili mga lupyak ang mga patong-patong manggod siya. Isa mong gibuhat, every layer is but nga og karton. Pero ana nga akong amigo nga naga-delivery dati, okay ra daw nga walay karton. Pero ganina mong gibuhat is na siya by karton. Kaya na may division ang thermal bag, gi-divide na ko siya into 2. So ang pikas 5, ang pikas unom. And then, ang thermal bag manggod dako siya, 42 liters. So, kung gibuhat, maskin pag nabugatan siya, medyo muluwag yun siya. So, diskumpiyado ko, to make sure lang yun nga safe nga akong pag-deliver ng 11 trays, is after na ko na-plastar ang mga food, ako siyang gihiktan. Nanahikot daan ng thermal bag, built-in niya nga hikot. And then, ako po yun siyang gihiktan og akong tali nga ginadala every time nga mag-deliver ko, nga extra tali. Siyang gitalian para mas sturdy siya o steady siya pag mag-deliver na ko. Then, okay na, plaster na. So, gideliver na nako siya. And then, mauna po na yung problema. Akong deliveran, padulong og sa actual nga deliberanan is rough road, batse, dili sementado. Kitambagan gapon ko sa akong amigo nga delivery rider nga pag mag-deliver og food package or any sensitive nga mga items, pinakakusog nimo 15 km/h. Hinay kayo ang imong dagan jud dapat para dili ka mabatse. Maski pag batse ka moagi, pero pag ingana imong dagan, makontrol nimo ang imong motor. Nga dili siya mabatse, di makalitan ang mga dala nimo, and then dili mga bungkag, dili mga untol. And then mo nang akong video, pag inyong i-observe ang habang naga-drive ko, hinay kayo kong dagan, like very cute, very demure, very cutesy. Kay dili man ako ma-check time to time ang food package kay di ba gihiktan ako. Nagaampo lang jud ko nga unta, walay na bungkag sa sulod, nga okay lang siya. While nag on the way na ta sa atong deliveran, pag next na to nga pasulod sila is medyo batse pod. Pero again, sa mga tip no, sa mga idea nga gihatag sa akong amigo sa kuha is hinay lang jud dapat imong dagan pag naka-sensitive items. So naginahinay ko and then thank God nga na-deliver gyud nato ang food package nga safe sa customer syempre. May mga minor damages, mga ang trays is medyo nangalupyak lang ang iyang mga cover pero wala na damage ang mismong food. Normal lang daw to siya basta mag-deliver kay magpatong-patong man sila. Normal lang daw siya pero at least wala na damage ang food. Wala na usik, wala na yabo. Everything is good. So what are the lessons nga akong natun-an while ga-deliver og 11 trays na food? Unang-una, tama gyud nga dapat i-double check nato nga safe ang pagkaon nga i-transport. Dapat naka-seal, dapat dili siya dali nga mabungkag, mausik. Basta i-make sure gyud nato kanunay, especially sa mga kapwa na delivery riders. Sa their cake food, kailangan nato na siya nga i-secure nga dili siya dahil mabungkag. Kailangan natong i-assure na. The next is control ang dagan. Ana akong amigo nga bahalag malit, bahalag dugay kay ka maabot sa imong deliveran. Mas makasabot jud ang customer pag sensitive ang imong ginadala. Pasabton nimo nga hinay kay kag dagan tungod kay pagkaon imong ginadala and then gina-avoid nimo nga ma-damage ug mausik. So control gyud sa dagan. Kung nadali man ka di na lang ka mag-deliver og mga sensitive items because it will really take time. Kay amping gyud ang imong ginahuna-unan ug ang imong pagkaon nga nasa likod para dili ma-damage og okay siya pag abot sa customer.
Overall, nagpasalamat ko sa Ginoo nga okay ang atong pinaka first time nga experience nga mag-deliver og nga nakadaghan. And then still atong ginabuhatan og process para sa sunod nga nay mag-deliver ang ato ang riders is ma-secure pud nila og wala po'y damage. Og quality gyud ang ilang ma-deliver next time. Ayos, daghan kay salamat sa pagtanaw ninyo nga video. Don't forget nga mag-comment, share, and subscribe sa atong YouTube channel. Nanata YouTube channel, guys. See you sa dalan. Bye-bye.